DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras mga kasama, 47 minutos na kalabay sa alas 7. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Headlines. Sa Diretso Balitang Surigao ni Kabuntagon, masama ning adlaw Biyernes sa pizza 8 na sa bulan sa Mayo tuig 2026. Sa ngalan ni Bokwersa sa RMN DXRS Surigao sa pagpangunas ng station manager si Ms. Gaydol Puchu, Master Controls pagpangunsab ni J.O. Bataan og sa transmitter site sa Barangay Sabang si Pearly Fernandez og si Gerson Dodong Quijano. Ininyong radyoman sa RMN DXRS Surigao. Kasama nyo kanunay serbisyo publiko Gerson Galotera Fuentes sa ngalan ni radyoman Jojo Perol. Dari na itong mga uluhan sa mga nahipos nga balita. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Headlines. Og kumansolohan sa mga nahipos nga balita. Usa sa mga nalambigit sa bypass operation sa Barangay Kagmiog ana na kuman sa kustudiya ng PNP. Layaking nadakpan sa anti-illegal mining operation ng mga otoridad. Gikasuhan na. Usa ka street-level individual drug suspect na dakpan usab sa pagpahigay ng bypass operation sa mga operatiba ng Tubod Municipal Police Station. Sa balitang gikan sa gawa sa nasud, Iran gitun-an ang peace proposal na US libuan ka mga barko stranded sa Strait of Hormuz. Sa balitang sports sa NBA, Oklahoma Thunder sanan na Detroit Piston midaog sa Game 1. Sa balitang showbiz mga kasama, Sarah Geronimo wa mahinayon ang concert sa Aurora. Gumikan sa sitwasyon sa ijang panglawas. Sa balitang panghimagas, asawa nga dunay laing karelasyon na dakpan o nasakpan pinaagi sa Google Map view. Aguban pa man ang bagang balita mga kasama, atangan sa itong programang Diretso Balitang Surigao. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Sa detalye sa mga nahipos nga balita. Nasikob sa inyo sa puwersa ng BNP o sa 29 anyos nga layaking 15 suspect kini sa pagpamaligya ng droga. Human nga gilunsad ang bypass operation o napalitan kini sa gitudlong pusher buyer. Ang usa ka gitudlong street level individual drug suspect. Human nga matigayon ang bypass operation pasado alas 8:56 ang takna kagabi. Ya sa may area ng Purok 2 Barangay Marga Tubod Surigao del Norte. Nakilayan ang maong suspect na si alias Jerry Olitawo, residentes Puro 4 Barangay Magpayang sa lungsod ng Mainit, Surigao del Norte. Kinsa nagtrabaho sa kini usa ka heavy equipment operator sa usa ka mining o sa usa ka construction firm sa maong lungsod. Atol sa gihimong body search dito sa suspect, nakuha sa ijang posisyon ang duha ka plastic sachet sa tagtuhoang droga o usa-usab ka putos nga gipalit gikan sa pusher buyer. Hinungdan mga sama nga kini nga maong suspect nga mawian usab kini sa ijang motorsiklong gigamit sa transaksyon nga adunay plaka mga kasama nga 364-ZWD. Nasayran mga kasama nga ang maong suspitsado giposasan kilayan kini sa mga operatiba human nga madakpan sa gilunsad nga bypass operation o magutubang kini sa kasong paglapas sa Section 5, ingon man sa Section 11 sa Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Duganghan ay pa sa ato ang mga balita o kasayuran. Nadakpan o nakasuhan na kini sa korte ang usa ka 53 anyos nga layaking mipahigayon og illegal nga matang sa pagmina human kini mga kasamang nadakpan sa mga operatiba ng Provincial Intelligence Unit yadtong bilabay adlaw. Kasong paglapas mga sama sa Akta Republika 7942 o mas naila sa Philippine Mining Act of 1995 ang gipahamtang kaso didto sa korte mga sama.
pinasikan sa gihimong inquest proceeding. Kahinumduman nga milunsad og operasyon ang PNP ya sa may sitio Diho, Barangay Banban sa lungsod ng Taganaan, Surigao del Norte. Pasado alas 5 ang takna sa hapon sa gitudlong sospek na nakilayang si alias Edgardo Minyog, residente sa Purok 5, Barangay Aurora sa lungsod ng Taganaan. Na-recover sa ijang posisyon ang mga nagadaiyang illegal mining paraphernalias. Ingon man mga kasama, kompresor, mga oxygen tank o mga nagkadaya usab nga mga minerales ang nasakmit sa ijang posisyon. Nasayran mga kasama nga ang tanan nga mga nakuhang ebidensya sa ijang posisyon mga kasama ang gihimo kining ebidensya sa gihimong inquest proceeding dito sa korte. Pinasikan sa gihimong pagduso og kaso sa kalapasan ni mga kasama sa Republic Act 7942 kung the Philippine Mining Act of 1995 sa kasamtangan balhog paghihapon guman sa custodial facility ng Taganaan Municipal Police Station ang giingong suspect. Umala pa sa PNP nga magpadadyon usab ang ilahang monitoring aron usab nga mapakgang ang illegal nga matang sa pagpamina sa ilang lungsod. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Duganghan ay pa sa tuang mga balita o kasayuran. Gikustudiya na kuman sa Surigao City Police Station ang usa sa mga nalambigit sa bypass operation mga kasama nga nahitabo ya sa may sitio Kayutan, Barangay Kagniog ning syudad nga mikala sa usa ka kinabuhi sa usa ka police officer og angol usab ang usa pa ka laing nga police officer sa natigayong nga pagpamusil sa misibat nga suspect. Kahinumduman mga kasama nga nadakpan kagahapon adlaw ang usa ka naggalang Ricardo Pilogrino Piligro Yudiangco, 45 anyos, residente sa Nesgutan Nadakid, ang nadakpan kini sa inusang pwersa sa PNP samtang nagpadadyon usab ang gihimong manhunt operation sa mga kapulisan batok na sa usapa sa mga suspect nga nakilayang si Ronil Mapalo Maturan, 23 anyos, ulitaog, residente sa Barangay Kagniog. Ang giingong misibat human nga nailog nini ang armas sa giingong biktima mga kasamang usa ka police officer. Kahinumduman nga namatay ang membro sa Surigao del Norte Provincial Drug Enforcement Unit na si Police Staff Sergeant Charito Hipulya human kini nga mapusilan sa gilunsad nga bypass operation sa Purok 2 sa sitio Kayutan, Barangay Kagniog. Si Police Staff Sergeant Hipulya ang kabahin kini sa team na gipanguluhan ni Police Major Audrey Rose Rivero nga nagpatuman sa anti-illegal drugs operation sa nasangpit nga lugar. Dahil sa mga kasama nga base sa gihimong o sa inisyal nga impormasyon sa mga kapulisan nga ang target nga suspect nga nakilayang si alias Ronron ang niabot sa uli sa pagpamusil sa biktimang pulis. Ingon mang nailog nini ang service firearms. Gidala pa sa Balay Tambayanan sa Caraga Regional Hospital ang biktimang pulis. Apan pasado alas 12 ang takna sa tungang gabi, gideklara kining patay sa mga atinding pisisyan. Nagpadadyon usab ang gihimong makuting investigasyon sa mga kapulisan. Kalabot na sa maong insidente samtang gihotan na sab ang resulta sa autopsy result aron usab nga matino ang insaktong hinungdan sa kamatayon sa biktimang pulis. Kagahapong adlaw mga kasama, bibisita usab ang kadagkuan ng PNP sa syudad mga kasama aron usab sa pagkighinabi labi na gyud ang panagpulong sa kadagkuan ng PNP sa pagpanguna ni Police Brigadier General Marcial Mariano Magistrado de Ford, ang nagsilbing Regional Director ng PNP, ang bibisita sa Samarong Police na si Police Patrolman na John Paul Lismuras dito sa Balay Tambayanan. Kanan paghatag usab og dakong respeto sa patay lawas sa pulis nga napatay atol sa maong bypass operation nga si Police Staff Sergeant Charito Hipulya. Nasayran mga kasama ang maong pagbisita sa maong kadagkuan ng PNP. Pinaagi usab sa panagpulong nga gihimo uban usab sa nagsilbing Provincial Director ng PNP nga si Police Colonel Warren Dablo o ang hepe usab sa Surigao City Police Station na si Attorney Mariano Lucban. Nasayran mga kasama na mihimo kiniglakang aron usab nga madakpan ang misibat nga suspect na si alias Ronron sa himuon nga manhunt operation. RMN News, Diretso Balitang Surigao.
57 minutos nakalabay sa alas 7 mga kasama alang sa itong balitang gikan sa gawas sa nasud. Gitun-an na kuman sa Iran ang pinakabag-ong proposal sa Estados Unidos aron usab nga tapuson ang giyera dito sa Middle East sa dihanga gipakusgan ang puwersa ng Iran dito sa Strait of Hormuz. Sa report nga nadawat usab sa Maritime Intelligence Firm, gisirad-an ang nahisgutang strait human nga gipatuman ang clearance system para makalabay ang mga dagkong barkong na stranded. Gibutyag usab dinhi sa Iran nga anaa sa 1,500 ka mga barkong adunay 20,000 ka mga tripulante ang na-stranded sa Persian Gulf sumala pa sa International Maritime Organization. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Balitang Sports. Sa balitang paugnat sa kusog sa NBA, ang Oklahoma Thunder milampornas kini sa Los Angeles Lakers sa final score 108-90. Aron usab sa pagposte sa 1-0 nga labaw sa ilang best of 7 NBA Western Conference semifinals nagihimo kagahapong adlaw sa Picom Center sa Oklahoma. Si Chet Holmgren maoy nanguyo sa Thunder uban sa 24 puntos, 12 ka rebound samtang sa ang reigning MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander og AJ Mitchell ang midugang usab og 18 puntos matag usa. Sa gipakita nga dominasyon ng Thunder, tataw kayo nga bukid ang tungason sa LA Lakers. Ang 41 anyos nga si LeBron James mihipos kinig 27 puntos alang sa Lakers. Si Roy Hachimura mitali usab og 18 puntos samtang sila si Marcus Smart og DeAndre Ayton mitabang usab sa pinaagi sa 22 puntos sa pildirong kausa. Ang Detroit Pistons nga si Cade Cunningham ang miskor usab kinig 23 puntos sa dihang giunhan sa Piston ang Cleveland Cavaliers sa final score 111-101 alang sa Eastern Conference Semi-Finals. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Balitang Showbiz. Sa balitang showbiz mga kasama, ang among balita hatod kanato sa Maradyano kabubuton sa smart dishwashing. Hatod kasab kanato mga kasama sa pigipakusgang Downy Rock Darab Bango-Bango. Wala na mahilayon ang si Sarah J at si Sarah Geronimo na sa gikatakda nga pag-perform sa sa 5th Aurora Music Festival aniadtong adlawng Sabado didto kini ipahigayon unta sa Clark Global City sa Pampanga. Nangayo og pasaylo og dispensa ang Viva Artist Agency o ang J Production sa kalit nga pag-atras ni Sarah Geronimo ang kahimtang nini sa ijang panglawas nga maoy nagunang rason nga gitambagan kini sa doktor nga mapahuway una ang ijang mga schedule nga mga panaw. Resulta kini nga nadismaya ang mga fans nga nagatang sa maong kahigayunan apan sa kahimtang usab og sitwasyon sa panglawas ni Sarah J ang wala na kini mupadayon pa sa ijang gikatakdang concert. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Dugang hanay pa sa tuang balitang gikan sa balitang panghimagas. Nindot ni mga kasama, mas mogamit gyud kita og mga pinakabag-ong teknolohiya nga naa sa tuang mga cellphone mga kasama, labi na gyud sa tuang mga gadget. Usa ka talagsaong panghitabo ang nahitabo kini sa usa ka layaki didto sa Peru. Human niya nga aksidenteng madiskobre ang gikatagong kamatuoran bahin sa ijang asawa pinaagi sa paggamit og Google Maps. Kairan mga kasama, sumala pa sa report na samtang naglantaw kini sa ang layaki sa street view sa gamit ang Google Map sa iyang cellphone. Iya kining napili nga ang karaang hulagway nga kuha pa ni adtong tuig 2013. Kairan mga kasama, dito hinam-hinam na mga kaigsunan. Kumikan kay aduna na kini nakita mga milagro sa ijang kapigas. Ang maong litrato makita nini nga usa ka magtiayon ang naglingkod sa bangko mga kasama. Diin ang lalaki nakapatong ang iyang ulo sa tabakan sa maong babaji. Bisan pa man nga adunay pagkadili klaro ang maong hulagway o imahe
Nakaingon paghihapon ang lalaki nga pamilyar ang itsura sa babaji. Sa iya nga paglantaw ug pag-ayo, iya kining gikumpirmar nga kini ang ijang asawa. Sabi kasakit mga kasama. Human sa iyang pag-atubang sa ijang kapikas, gituhoang miangkon kini na adunay natagong relasyon kaniadto pa tungod niini natapos ang ilang kaminyoon. Ang maong insidente mga kasama nagpakita lang kini nga bisan pa man sa ordinaryong hulagway nga nakuha sa Google Map view. Nahimo kining hinungdan sa pagbutyag sa tinagong panghitabo sa milabay pang mga katuigan. Nagingon mga kasama nga ayaw jud og i-underestimate ang mga pinakabag-ong teknolohiya gumikan kay mangita gyud kinig pamaagi nga adunay madiskubre mga kasama nga bisan pag unsa patong anyuha mga kasama nga mga kuha sa mga hulagway gamit ang mga pinakabag-ong teknolohiya magtumbok paghihapon kung aduna kay mga gipangtagong mga sikreto. Ang nagingon mga kasama nga kung ikaw adunay mga ingon-ani o susamang mga tinaguan, kumpisal na lang daan sa imong kapikas para mahatagan pagkiniog solusyon ang inyong mga problema. Pero kung ang imo na ganing kapikas ang makadiscover, muna giingon mga kasama nga bisan pa man og unsa ka love nimo ang imuhang pare, kung imo hangyo makita nga tataw kayong adunay gitagong relasyon, nya wala mo kumpisal sa imuha. Muna giingon din na nga mahimo man gani niya sa una, how much more mahimo niya kuman. Higlay kanunay, ayaw pagkumpiyan kay Mindanao kini. Good morning, sa di pa kita mutak-o mga kasama ato sa Pitimbayag Maradyaw na pagbamati ang ato ang mga sukintig Panginoon nga mga nag-tune in kuman mga kasama ni atong programa sa Diretso Balitang Surigao. Good morning dahil sa ato ang mga naglantaw kuman mga kasama ni atong programa sa Diretso Balitang Surigao. Good morning diha sa kang Leonardo Andoy, mga nag-tune in sa ato ang programa sa Aramin na diig sa Arizong IFM Surigao. Para dyan ang pagpamati usab ato ang mga sukintig paminaw din sa may barangay Cagdiog, Surigao City. Sa ato ang mga sukintig paminaw din mga kasama nga kanunay usab nga nag-tune in ang ato ang programa sa Diretso Balitang Surigao, labi na gyud sa ato ang mga kaisunan na Sinilagat Province. Good morning kanyo tanan ug welcome kanunay diri sa atong panagliban sa Diretso Balitang Surigao. Si TC Kanyete, good morning diha kanimo si Idol watching and listening live from JK Luok, Barangay Luna. Oy, good morning kanyo tanan diha sa Barangay Luna, Sitio Luok. Randy Archaga Santisas, good morning. Si Rebecca Pain, good morning Sir Idol, listening from Santa Monica, Surigao del Norte. Oy, good morning diha sa ang mga kaisunan mga kasama diya sa may area ng Santa Monica o sa uban pang bahin sa mga kalungsuran mga kasama dito sa Siargao Island. Good morning kanyang tanan diya. Ingon man si Mano Datoy, maradyan ang pagpamati sa Mano Datoy o sa mga sukintig paminaw nga mga nagpadangat o sa mga greetings nila sa itong programa. Ernest Heraldino of San Francisco, Surigao del Norte. Navarro Dolores, good morning. Margie Bula, good morning. O ingon man sa kang Tapol Rodriguez. Elvin Mahinay, Juliet Pujas, o kang Francisca Dagami. Randy Archaga Santisas, TC Kanyete, o kang Bulong Inoya Ilodo. Maradyan na pagpamati diya mga kasama sa mga sukintig paminaw sa RMN DXRS of IFM Surigao. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Oga sa di pa kita butapos mga sama daon pay mga pahibalong ato ang tagaan sa pagtagad no ang kadumalaan usab ng Philippine Red Cross mo pahibalo kaninyo nga adunay gikatakda mga kasama nga training kuman Mayo 11 hangtod na kini mga kasama sa Mayo 14 ning tuiga mga kasama. Gumikan kay ang Philippine Red Cross sa pagpanguna mga kasama ni Miss Marilu Talingting, may pahibalo mga kasama sa publiko nga adunay pahigayon nga Red Cross standard first aid training nga magsugod Mayo 11 hangtod na kini sa Mayo 14 ning tuiga mga kasama. Si kinsa katong gustong mo avail o adunay kahigayunan nga mobisita sa ilabuhatan mga kasama diya sa may City Hall compound pagkigahinabi mga kasama sa kadagkuan ng Philippine Red Cross sa
sa pagpanguna ni Miss Marilo Talingting sa pagparehistro mga sama sa umaabot nga Mayo 11 hangtod sa 14 ang hipahigayon nga standard first aid training. Laha, unsa pa inyong gihuwat mga kasama, pagparehistro na kay kini usa ka dakong kahigayunan nga talagsaon usab kini mga kasama nga adunay ipahigayon nga standard first aid training uban ang mga kadagkuan ng Philippine Red Cross. RMN News, Diretso Balitang Surigao. O kamo na katong mga kasamang naglangkom niya itong programa kuman sa Diretso Balitang Surigao. Pangalan sa Tibok Puwersa sa RMN DXRS. Sa pagpangunas ng station manager si Miss Gaydol Punchil sa Master Control. J.O. Bataan sa transmitter site sa Barangay Sabang. Si Dudong Quijano ingon man si Pearly Fernandez. Sa ngalan ni Radyoman Jojo Perol. Kininyong Radyoman sa RMN DXRS Surigao. Sama nyo kanunay sa serbisyo publiko. Gerson Galotera Fuentes. Maging na lamang dagat salamat sa pagpaminaw. Tata RMN. RMN News, Diretso Balitang Surigao. 9 minutos nakalabay sa alas 8.